Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Halos kararating lang natin mga ka-Wonder, nanggaling tayo kanina sa sauna, no? At sobrang init dun sa labas. Ang daming taong nagsidaluhan at of course, we need to represent yung aming pong pinopromote na constitution, ano? And at the same time, supportahan po yung ibang mga kaibigan na may mga kanyang organization supporting the government, no? At masaya naman kahit mainit, medyo nagkagulo ng konting-konti lang naman, hindi kagaya ng mga rally. Dun yun sa bandang mga nanggugulo. Pero dun sa area ng mga supporters, medyo dun lang sa pagkain, ano? Pero nakakain naman yung iba. Pero yun na nga, medyo dapat organized yung mga ibang grupo. Hindi kasalanan ng Pangulo, hindi kasalanan, nasa pag-organize yan. Kaya shout out, ano, sa mga organization na yan, na sana yung mga tinatalaga dyan responsible. No, wag po pababayaan. At kung hindi man matugunan nung nakaatang na para mag-distribute kunyari sa pagkain, dapat may isa pang part dyan o booth na kung saan yun ang mag-aasikaso sa mga ganong concern para lahat okay, no? Well, anyway, pag-usapan natin itong sona ng Pangulo. At habang aking pong pinanonood kanina, medyo naging emotional ako at natuwa. But then again, expect natin dyan yung mga walang contentment na as if na pag sila yung naging presidente, they can do better, no? Sana, no? Kung ganun sana mangyari, sana tumakbo na lang sila doon sa kanilang pagkapangulo, no? Kaya minsan wala tayong satisfaction, no? When the credit is due, of course we need to give it, no? Doon sa dapat mong bigyan ng credit, hindi yung puro reklamo, no? Tapos minsan yung papuri mo medyo satire pa na hindi maintindihan. Huwag masyadong pahalata ng kulay, no? Kasi pangit yan, no? At nahalata kayo ng tao na parang wala kayong contentment. Nakalagay sa Bible, yung taong walang contentment, kahit kailan di yan nabubusog, kahit kailan palaging may hinahanap yan. At yung hinahanap niya, usually hindi niya matagpuan, no? Mahirap yun pag ganun. So mga ka-Wonder, no, naglista ako, nag-jot down ako ng mga bagay, ng mga highlights, no? Ito, real talk, yung aking ikinatutuwa, no? May mga iba dyan na nabanggit ng Pangulo, itong kanyang pinsan na si Martin Romualdez, na supposedly daw dapat matagal nang kinasuhan. At kinasuhan nga, pero ang dating sa kanila is preliminary pa yan. At pagdating dyan sa ombudsman nga, gaano katagal yan bago makarating sa Sandigang Bayan. Yan yung mga narinig nating mga comment, mga ka-Wonder. So patuloy, itong mga sinabi ng Pangulo na nilista natin at pag-uusapan natin yung highlights para sa akin. Bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Subscribe nyo na po ang channel, lalabas yung bell icon, piliin nyo yung all. Maraming po salamat. Maraming salamat nga pala dito sa ating bagong t-shirt dito na nagandahan ako sa kanya, pati yung fitting. Salamat sa sponsor na ayaw magpabanggit, ano. Actually close natin yung sponsor. At binigay niya nga ito sa atin. Ito po yung suot natin kanina doon sa sauna. At yun nga, tuloy-tuloy yung paglaban sa matinding kampanya laban sa korupsyon. Binagyan din dito ni PBBM, mga ka-Wonder. Itong pagpapatuloy ng paglilinis, no, sa gobyerno. Kasi isa yan sa mga primary na sakit, kaya hindi tayo uundan hanggat may mga uod na ganyan. No, nangako siya nga, mga ka-Wonder, na pananagutin yung mga kasangkot, no, lalo na yung mga proyekto ng pamahalaan. At nabanggit niya nga rito yung Pangulo, pero parang para sa iba, hindi na raw naulit, hindi na raw na-emphasize, nakulangan sila. Siguro kasi nga, alam natin na ang nahuli lang talaga rito is si Jinggoy na involved sa flood. At ito na yung isa sa big fish, itong kanyang pinsan, na masakit man sa kanya, pero kailangan itong gawin. At kung matutupad itong mga ka-Wonder, of course, yung sinasabi nga ni PBBM kanina, na mabawi itong mga pondo, itong mga perang nakuha nila, no, mapunta sa serbisyo kaysa bulsa nitong mga
tiwali, no? Na pumwesto dyan para mangulimbat, no? Of course, mas tataas yung tiwala ng publiko sa gobyerno, no? Ang mga binanggit niya kanina talagang napakagaganda, pero talagang inaabangan nila rito. Of course, wala namang masasatisfy kung talagang may hinahanap ka na butas at ayaw mo tingnan yung ibang magaganda rin, no? Eto ngang mahiya naman kayo, no? Yung mahiya naman kayo na kanyang kinampanya, yung kanyang battle cry nung nakaraang taon, parang hindi sila nasasatisfy dyan, no? At mas mapapabilis ang mga proyekto para sa para sa mamamayan, mga ka-wonder. Yung mga proyekto na kapakipakinabang sa atin kapag itong pagpapatuloy na paglinis sa mga uod magpagpatuloy niya, mga ka-wonder. Dahil yung pera na yan may babalik sa kabanyaman at magagamit ng wasto. Isa pa dyan, mga ka-wonder, itong inikot niya sa buong Pilipinas, itong flood control, no? Yung pagpapatuloy niya yan, disaster preparedness, no? Kasi yan yung pangunahing tema na sinigaw niya kahapon. At lately lang, nakita natin yung Davao, ano? Talagang kala mo swimming pool. Samantalang ang laki-laki ng pondo dyan. Imagine itong si Pulong, nagtataka ko, ba't hindi pa rin ito iniimbestigahan? Kung nakikita nyo, mga ka-wonder, no? Halimbawa dito sa Quezon City, mayroong 6 na distrito. At yung mga distrito na yan ay parte lang ng Quezon City. At isang distrito doon, yung kagaya kay Pulong, isa lang sa distrito, no, ng dyan sa Davao. Meron siyang 51 billion. Isipin nyo kung gaano kalaki yun. Saan napunta? At tingnan mo yung Davao. Kaya yan, yung mga Duterte na lalong nagmamatigas. Lalong nagdo-double time na gumawa ng ingay, na lalaban. Bakit? Kasi pag hindi sila gumaganyan, talagang mapupusoy na sila. Malapit na sila, mga ka-wonder. Dapat, sabi nga ni Sentry, silipin ko nga yung 51. Sentry, pakisilip na. Mukhang antagal naman. Nag-aantay na kami. Sana pakisilip na yan para matuldukan na yan at matanggal yung kayabangan ng mga itong dapat magpakumbaba. No, at dapat na magbalik-balik na ng kanilang mga ninakaw kaysa magmatigas. No, hindi ko naman sinasabing ninakaw na nila yan. Dahil yan ay dadaan pa sa investigasyon. At kapag yan napatunayan, yan, kaso dyan, plunder. No? Yun nga, patuloy dyan yung proyekto ng Pangulo, no, na kanyang pag-aayos ng flood control projects para mabawasan yung matinding pagbaha na nakita nga natin na kalunos-lunos ang sinapit nilalo na dyan sa mga taga Davao, no? At kung matutupad dyan, mga ka-wonder, at isa pa dyan, mga ka-wonder, bago tayo lumipat, etong layunin niya na mabawasan yung matinding pagbaha sa iba't ibang lugar, hindi lang dyan sa Davao, na talagang nakakaawa yung mga nakikita natin sa videos. At kung matupad yan, mga ka-wonder, gaya ng ginagawa niya, pagpapatuloy lang to, in fact natutupad na yan, gaya dyan sa Santa Mesa, sa Araneta, grabe po ang baha dyan. Ngayon maayos na. Kita nyo? Konting baha lang dyan noon, mga ka-wonder, talagang baha na. Ngayon nakita mo yung pagbabagong ganda. So ibig sabihin, nai-implement yan, no? At kung matutupad nga yan, mas kaunting pamilya ang mawawala ng tahanan. Kasi pag binaha, no, talagang nasisira. Nawawalan sila ng tahanan. And then napipilitan na lang sila mag-settle. Kung ito yung mga informal settler, maghahanap na naman sila na ma-exportan nila. Di ba? O hindi naman nila kayang bumili. Kaya ang Pangulo naman, nagagawa ng mga pabahay. No? Mabuti yung kanya pong ginagawa. Kung mayroon ditong consequence, hinahanapan niya yan ng solusyon, mga ka-wonder. At mababawasan yung mga pinsala sa negosyo. Kasi may mga tindahan din dyan. May mga kung ano ng negosyo dyan. Printing, tindahan, kung ano-ano na pag inabot ng baha, sira ang kanilang negosyo. At kung yan may banda sa probinsya, nasisira yung kanilang agrikultura. Palayan, taniman, na binabaha, nasisira. No? Kawawa naman yung kanila pong kabuhayan. Diba? Naapektuhan din yung mga rehiyon sa ganyan. At mas magiging handa, mga ka-wonder, ang bansa sa kalamidad. Kasi handa ka na, inayos na yung flood control system. Diyan sa Marikina, mga ka-wonder, grabe dyan. Talagang lagpasan tao dyan. Kita niyo yung mga video noon na umakyat na sila sa bubong ng kanilang pangalawang palapag. Halos abutin pa rin. Pero ang ganda na ng drainage system dyan sa Marikina, mga ka-wonder. Ngayon, baha, di ba? Bumabaha, bumabagyo,
wala na masyadong balita dyan. Uy, Marikina na naman, binaha. No? Nalubog na naman. Hindi na ganun. At isa pa mga ka-wonder, yung mas mura at maaasahang kuryente na ipinangako ni PBBM na siyang sakit nga ng ulo natin. No, yung mga sinasabi dyan na ano ba yung charges na yan? Na loss, no? Yung sinasabi kanina na tayo yung nagbabayad, ano? At tinilakay nga niya yung reforma sa sektor ng enerhiya, no? Kasi ang layunin niyan mga ka-wonder ay mas matatag na supply ng kuryente at maayos na energy system na siyang wino-worry nga, no? Na tumaas nga ng tumaas yung bill, lalo na sa panahon ngayon, no? Nagtitaasan. Kaya nag-worry tuloy yung mga tao, yung sahod nila, imbis na masapat sa pagkain, lalo pang umaangat, hindi na sumataas yung sahod nila, nadadagdagan pa yun dito sa kuryente. No? At kung yan ay may isa sa katuparan mga ka-wonder, mababawasan yung gastusin ng pamilya, yung budget nila magiging maayos. Hindi sila mag-worry mga ka-wonder, no? Kapos. Kawawa talaga mga ka-wonder kung sila ay kung yung mga mayaman na sa sitwasyon itong mahihirap, talagang maawa sila dito sa ganitong mga antas ng buhay. Kahit nga middle class mga ka-wonder, nahihirapan din kapag tumataas yung mga bilihin at kuryente. At lalo na tumaas yung gas dyan, yung langis, apektado ang lahat. No? At pag nangyari din yan, maraming negosyo ang mamumuhunan. No? Kapag naayos yung energy system natin at mas maraming trabaho ang malilikha. So nag-uugat-ugat yan. Kaya lahat ng binanggit niya, inaral ng Pangulo. Ito ay isang solusyon upang maibsan yung paghihirap ng ating mga mamamayan. Kasama po tayo dyan at yung iba pang mga mamamayan dito sa Pilipinas. At isa pa, yung paglikha ng maraming trabaho dahil yan isa sa isinisisi sa kanya. Lalo na nitong kabila na yung kawalan daw ng trabaho, kulang sa trabaho. Akala niya naman, nung panahon nung kanyang tatay, ang daming trabaho na nabigyan. Di ba? Kung makasalita, pero tingnan mo, yan din ang pangunahin ng Pangulo na mabibigyan. Lalo na kung itong mga nabanggit niya, kasama itong silika, na nangangailangan ng libo-libong mga manggagawa dyan, mabibigyan ng trabaho. At inulit niya yung layunin ng mga ka-wonder, no, na makahikayat ng mas maraming investments. Yung mga investors na yan, whether local or foreign, pag yan na nag-invest, makakalikha na maraming trabaho kasi maraming mga negosyong itatayo at mas maraming negosyong inaasahang bubuksan. At yan mga ka-wonder, kung matutupad, bababa yung sinasabing unemployment rate dito sa ating bansa. Diba? So mas maraming kabataan na magkakaroon ng disenteng trabaho. Nabanggit niya, yung mga kagagraduate lang, nagkaroon agad ng trabaho mga ka-wonder. Hindi ba maganda yon? Samantalang noon, pag-graduate, nagiging tambay. Diba? Kahit ano ng trabaho, kukunin. Ang ganda ng tinapos. Pero nauwi na lang sa pagtitinda. No? Minsan, hindi talaga yun yung kanyang profession. Naging security guard. Hindi natin binababa yun, pero dito ay yung tinapos niya na linya sa kanyang trabaho. At kung mangyari man yun, mga ka-wonder, kung matupad yung mga pangako niyan, lalaki ang ating ekonomiya, mga ka-wonder. So maganda itong sinasabi ng Pangulo. At itong pinabayaan ni Sara na kanyang pinag-resignan at meron siyang dapat ipaliwanag dyan mula rito sa COA, no, ay pagpapalakas ng edukasyon. Ipagpapatuloy yung mga pangako ng mga binigyan ng scholarship. Nakikita natin yan. No, yung mga scholarship dyan, tinayuan ng mga malalaking eskwelahan para makapag-aral, kagaya dyan sa Maynila. At marami pa. At sinasabing wala ng mga guro na mag-retire na teacher 1 lang hanggang na magtumanda na. No? Of course, magdadagdagan yung mga guro dyan. And of course, lalaki rin dyan yung mga mag-enroll, mag-aaral ng pagguguro dahil lumalaki yung kanilang benepisyo mga ka-wonder. At yung pagbabawas ng mga administrative work ng teachers mga ka-wonder. Isa yan dahil na-load sila. Kaya minsan nalilate sila sa pagsabit ng grade, no? Kasi na-overload sila. Dahil hindi lang isang section tinuturuan yan. Marami din. At yung pagbubuti ng kalidad ng edukasyon. So, itong K-12, di natin alam kung tatanggalin ba yan o hindi. Siguro nakikitaan, no? Kasi sa ibang bansa, like sa Korea, nung sinabi kong ilang taon ng high school dito, nung sinabi ko yung edad, nagulat sila. Kasi dun sa kanilang bansa, may grade school, may middle school,
may high school, and then college. So wala tayong middle school. So ito na yung pinaka middle school natin, itong pumasok sa K-12. No? Na para daw talagang hasang-hasa at talagang educated ng gusto. At kung matutupad yan mga ka-wonder, mas magiging competitive yung mga estudyanteng Pinoy. No, may babalik yung ating linya. Doon yung UP na pangalawa eh. Alam ko pangalawa yan sa mundo. No? Pero napakalayo na po. Dahil yung ating pong, of course, yung una yung facilities, una yung pasahod, at kung ano-ano pa nag-uugat-ugat yan. Kaya, of course, affected din dyan. Yung mga tao, the best machinery kasi mga ka-wonder ay, of course, yung mga tao, yung empleyado. Kaya nga dapat sa mga business owners dyan, mga executives, mga CEO, mahalin nila yung kanilang mga trabahante. At kung matutupad nga yan, isa pa is mas maihanda sila sa trabaho at negosyo. Diba? Magiging maganda. At kung na yan ay successful ang bansa. At yung pang-anim na sinulat ko, no, itong pagpatuloy ng pagpapaganda ng serbisyo publiko, mga ka-wonder. Nangako siya, mga ka-wonder, sinabi ng Pangulo na paigtingin ang digitalization ng serbisyo ng gobyerno. Lahat e-services na, mas mabilis na. Napansin ko nga yan kahit yung pag-a-apply sa SEC, dati nakapila ka. Ngayon, mag-register ka na lang sa online. And then, pag kukunin mo na lang, pumunta ka na. O magbabayad ka, pwede rin online or personal. So, napapagaan. No? Yung pag-apply sa NBI, naumpisa na yan eh. So, lalong paigtingin. No? Yung digitalization, mga ka-wonder. Para mapabilis yung mga transaction dyan. At kung matutupad dyan, of course, hindi na makikita yung tao personal eh. Kasi yung face-to-face, yung tao sa tao, pumipila ka, dadaan ka sa proseso sa pamamagitan ng tao, face-to-face, dyan yung sinasabing kadalasang red tape. No? Pag nangyari yan, kaunti ang red tape. Diba sa mga public government, iwasan ng red tape. Diba? Nakalagay doon. At mas kaunting pila. No? Hindi napipila kasi digital na eh. At kaunting pagkakataon para sa korupsyon. Yung mga under the table, papasa-pasa dyan. Para mapadilis ka. May mga ganyan dati. Kung gusto mo express, mapabilis, bayad ka ng ganito. Kung gusto mo regular lang, ito. Yan yung nangyari. Kaya yan, matatapos na yung mga estilo ng mga corrupt dyan. No? Kaya siguro, yung iba dyan, ayaw kay PBBM. Dahil nababawasan yung kanilang mga pangingikbak. No? At yung isa pa dyan, yung patuloy na pagpapagawa ng mga infrastructure. No? Hindi lang yung kalsada, kasi yung kalsada, mga ka-wonder, isa lang yan sa bahagi ng infrastruktura, gaya ng tulay, kalsada, yung mga establishment, mga buildings, mga government offices, at kung ano-ano pa, no? Hindi lang yan kalsada, pati yung tulay at mga pampublikong infrastruktura, mga schools, no? Yung mga sa barangay, mga buildings dyan, no? At kung matupad yan, mga ka-wonder, una, dito sa kalsada, na bilang parte ng infrastruktura, magiging mabilis yung transportation, mga ka-wonder, at iiwas yung traffic, at of course, maraming makakarating sa trabaho nila at magiging effective sila. At mas mababa ang gastos pagdating sa logistics, no? Kasi yan MRT na sinabi ni PBBM, nakokonekta mo rin sa Sacred Heart hanggang dun sa San Jose. Napakaganda niyan. Yung mga bagon nga na binili noon na hindi na pakinabangan, na hindi sakto dun sa rail, dun sa release. Naayos po ng Pangulo at nagamit yan. No? Ayan yung sinasabing pag may paraan, pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan. Ba't binili yan? Diba? Yan, alam ko, nakakarinig din ako ng anomalya dyan. No, na imbis na palakihin pa yan, sinulusyonan na lang ng Pangulo. No? Kung iisa-isahin natin yung anomalya, hanggang bukas hindi pa tayo tapos. Kung i-discuss natin yan. No, inaayos na ng Pangulo, sinasalo niya, inaayos niya. At mas malaking opportunity, mga ka-wonder, dyan sa probinsya. No, lalong-lalo na, aside dito sa sustainability, yung development ng ating mga agrikultura, ng mga sources ng bawat rehiyon, of course, yung sinasabi natin form of government na kinaayawan nga nila. At yan ang tanong kung bakit. No? At yung pagpapalakas ng ating ekonomiya. Binigyan din ng Pangulo yung layunin ng isang matatag na ekonomiya. At kung matupad yan, mga ka-wonder, no, yung sinabi ng Pangulo na talagang kanina habang nakikinig tayo, mas maraming negosyo ang lalago. No? Negosyong lalago, ibig sabihin, dadagdag yung kita, o madadagdagan yung mga ipanininda, o madadagdagan yung mga lugar na kung saan makakapagtinda pa sila ulit.
Yun yung mga bagay dyan na paglago. At mas mataas ang kita ng gobyerno. Tataas din ang kita ng gobyerno kapag matatag ang economy. No? At isa pa sa hiling ko sana, itong mga GOCC natin na pinagbibenta ng mga nakaraang administrasyon, no? Yung mga karaan na hindi marunong dumiskarte, na walang alam kundi ibenta yung mga GOCC. No? Wala tayong nagawa. Kulang sila sa talino. Kaya ang ginawa, binenta yung mga government-owned na mga corporation na kung saan doon tayo nakakakuha ng buwis para itaguyod yung ating bansa. Pero dahil nga dyan, lumaki ang ating taxes dahil pinagbibenta yung mga GOCC. No? Lalago yung negosyo, mas tataas yung kita ng gobyerno, mas maraming social services ang maaaring pondohan. At kung mas marami yan, mga ka-wonder, yung mga social services na yan, from the word social pa lang, mas magiging conveniente ito sa mga mamamayang Pilipino, no? Sa buong Pilipinas, yung mga social services dyan, mapopondohan. No? Kaya mas magiging maganda. At isa pa dyan, yung pinagpatuloy yung reforma sa pamahalaan. Ang daming sakit dyan, mga ka-wonder yan. Isa rin yan sa nirereklamo namin. Kahit dito sa Quezon City, yung, ito, unahin muna natin ito. Itong nagbigay ang mensahe ng Pangulo na mas responsable at mas efficient sa lahat ng sangay ng gobyerno. No? At bantayan natin yan. Yung iba nga dyan, minsan na-bad trip ako. Nagbayad ka na ng tax. Tapos kapag may tanong ka lang, may sasagot doon na akala mo siya yung nagbabayad ng tax mo. No, bunti ko na lang sanang sagutin eh. Pero dahil sa masaya ako, dahil nalaman ko yung mga bayarin at kaayusan, hindi ko na lang pinatulan. Kaya yung mga nasa government minsan, huwag tayong umasta as if tayo yung boss o tayo yung may-ari. Kayo po yung mga public servant at dapat magserbisyo tayo ng maayos. Hindi yung magsususungit tayo, magagalit tayo. Wala ka namang nakikita ko nga, sobrang sungit, wala namang ginagawa. Nagtitext lang doon sa cellphone niya, nagtatype, pero nag-aangas. Kundi sana kung tambak ng trabaho para maging rason na talagang uminit yung ulo. Yung mga ganyan ako nakikita. No? So pag may nakita kayong ganyan, mga ka-wonder, sawayin nyo agad. So, at kapag umangal, videohan nyo, picturean nyo. No? Para hindi sila umabuso. Kasi minsan, kung parang umasta, parang hindi na maganda. Kung pagod na kayo sa trabaho nyo, ayaw nyo din sa trabaho nyo, umalis kayo para makapalit yung iba na mas makapagbigay ng magandang serbisyo. At kung matupad yan, mga ka-wonder, yung sinasabi natin maging episyente at responsable yung mga, yung tawag dito, yung mga sangay. Maging responsable yung mga sangay ng gobyerno. At kung matupad yan, magiging maayos ang paggamit. No? Especially itong buwis sa taong bayan, mga ka-wonder. Diba? Magiging maganda. At dagdag dyan, mga ka-wonder, yung sinasabi niya mga taxes. No, yung mga bawas ng taxes dyan, hindi na magbabayad ng ganitong uri ng buwis. Lalo na yung estate tax, no? Iniungot-ungot nila yun. Nagbabayad ka pa. Kumbaga, may paliwanag sila dyan. So parang yun ang reklamo nila. No, parang yung mga estate tax, ang lalaki. No, umaabot na ng kung ano. No? Dahil dyan, nagiging nawawalan pa ng bahay, mga ka-wonder, yung ibang mga kababayan natin. Dahil nagkapatong-patong yung mga taxes nila. Dahil bukod dyan sa estate tax, marami pang ibang taxes na binabayaran. No? Maliban pa dyan sa bayarin na tumataas, sa Meralco, sa tubig, sa bilihin, yung sahod hindi tumataas. Pag tumaas pa yung mga problema ng ibang bansa, damay tayo, gaya ng damis. Kaya napakahirap, mga ka-wonder. Life is really very challenging. Kaya kailangan, sabi nga nila makipagsapalaran ka. Yung ibang hindi kaya, dumadaan na sa illegal. No? Yan yung mga nakita. So yung reforma dito sa pamahalaan, ito i-reform. No, nagbigay yung mensahe ng Pangulo, no, na dapat mas maging responsable. At ito nga, mga ka-wonder, yung panawagan ng pagkakaisa. Dahil yan nga yung ng Pangulo, yung unity. Unity na nabuwag. Tinapos ng Pangulo yung mensahe niya sa panawagang magkaisa. Nalista ko yan kanina. No. Nabanggit din dyan yung EPIRA na napahirap para sa Pilipino, yung EPIRA, no, na kanya po yung bubuwagin, no, na matagal na rin gusto ng ibang mga ibang grupo, magaya kahit dito ng mga grupo ng Dilaw, narinig ko rin sa kanila, no, sa mga nabanggit ng Pangulo. Kaya natutuwa rin sila, pinapalakpakan nila. Pero yung palakpak nila minsan, may kasamang pangungutya. As if nga, balik tayo, na kaya mo kung sila yung magiging presidente,
kala mo mas maganda yung gagawin nila. No? Kaya pag may hindi dapat purihin, sabihin mo na. Pero yung doon sa magaganda na pinuri mo, huwag ka na magdagdag ng value na parang sinasarcastic mo na hindi ka pa rin satisfied. No, minsan pag magko-comment tayo, ang professional at matalino nagko-comment, kapag yung bagay na kinokomenta niya yung maganda, maganda yun. Kapag hindi, doon na lang, huwag ka na magbigay ng value. Kasi otherwise, mabubuisit lang sa'yo yung mga taong satisfied. Samantalang ikaw, hindi. Ang tawag doon, murmurer. At alam niyo na pag murmurer ka, ito yung mga classic example ng mga mga Hudyo dyan sa Ehipto. Naka-murmur nila, karereklamo nila, hindi sila nakarating sa promised land. Kasi puro sila reklamo. Nakalagay dyan sa Bible, layuan ang reklamador. Diba? Yung mga unthankful sa kanilang mga puso. Kaya dapat matuto tayo magpasalamat. No? Kung dapat pasalamatan, ikatuwa. Dahil ginagawa yung best. Tandaan natin ang Pangulo. Hawak niyan lahat. Hindi, walang perpekto. No? Ito nga, nakita natin, na-satisfy tayo, naganda ng gawa. Compare doon sa nakaraan, na ang daming proyekto, hindi naman tapos. Yung iba, puro ghost project pa. Saan ka pa? Di ba dapat matuwa ka na? Kasi may nakikita kang pagbabago eh. Kaya pagiging reklamador, kung wala kang sasabihin, isipper mo yung bunganga mo. Di ba? Yun lang yun. So isa pa, yung kung magkakaroon mga ka-wonder ng tunay na kooperasyon, yan yung isang problem. Minsan kasi iba, hindi nakikikooperate. Dahil nakita nila siguro, nabawas na yung kinikita natin, si BBM nakaupo eh. Kulang na rin yung kanila pong inaambag na kooperasyon. No, maganda sana kung lahat. No, kaya ngayong Pangulo, ini-employ niya yung nakita niyang maasah niya. Mangyari niyan, mas mabilis na maisakatuparan yung mga programa. Mas mabawasan mga ka-wonder yung politika. At mas matutuunan, no? Itong sinasabing serbisyong politiko. Sinasabi na nauuna, pinapolitiko kasi kaya ganito, hindi tutuloy yan. Hindi ko tutuloy yan dahil siya kanya yan eh. Dahil siya ay makikilala dyan eh. Nahaluan ng politika. Minsan hatred, minsan vendetta. Yung galit. No? Alam nyo na yung history na yan, hindi natin ulitin. Kaya napakaganda, no? Itong sinabi ng Pangulo. At isa pa, hindi tunay na sukatan ng isang SONA, mga ka-wonder. Yung hindi lamang ganda ng talumpati, no? Ng Pangulo. Alam natin, very statesman ang Pangulo sa kanyang pananalita. Kundi aktual na pinatupad ng mga pinangako. May pinangako naman siya pero hindi nga lang nasasatisfy iba. Pero nangyayari. Yan ang bottom line. Nangyayari. No? Hindi mo yan may sasatisfy at magagawa lahat. In due time, no? Dahil may inaasikaso ko rin iba na kailangan mas priority. At ginagawa mo rin naman yun simultaneously. Pero hindi nga yan isa sa katukaran. Dahil nga doon, dapat kumikilos ng sabay-sabay ng may kooperasyon at ginaganon pa lang yung kanilang mga tungkulin. No? At yung mga pangakong inilahad, tulad ng paglaban sa korupsyon, pagpapabuti ng flood control, pagpapalakas ng edukasyon, pagdikahan ng trabaho, reforma sa enerhiya, pagpapahusay ng serbisyo ng papalaan. Yung mga layunin na yan, malawak yan mga ka-wonder. Yung potential niyan. No, yung potensyal na kapakinabangan yan ng mga Pilipino at kung yan ay sa katuparan, madagdagan at magpagpatuloy no, ng mahusay at may pananagutan, of course, ibawas natin yung mga kawatan, ay kasabay nito mga ka-wonder, mananatili yung mahalaga at patuloy na pagsusuri no, ng pagbabantay ng publiko. Tayo yun. No? At yung mga nilagay dyan sa posisyon tulad ng ombudsman no, upang matiyak yung sinabing pangako na kukonekta at magiging konkreto ang resulta. So yan po ang naging SONA at yan po ang ating pong naging highlights at dinat down na nasatisfy tayo at antayin natin yan sa after ng 1 year sa 2027 SONA ng ating mahal na Pangulo. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at ma-reaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman natin kung ano yung mga highlights na ating na-jot down at na-discuss dito sa channel natin. Naaabangan natin na ikabubuti ng ating bansa pagpapatuloy. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.